mga mare! Pagkatapos nga namin magpa-araw, pinasok ko na nga yung baby dito sa kwarto namin. Tapos lumabas nga ako saglit para ilabas nga yung madudumi niyang bote. Binilisan ko nga yung paglabas ko dyan mga mare. Tapos tignan nyo, pagdating ko nga kasama ko na naman si Banggel. Kukunin ko na nga sana yung baby dyan. Kaya lang naisip ko baka nagugutom siya. Kaya ayan, yung tira niyang gatas, nilagyan ko na nga ng vitamins. Ready ko na nga din yung duyan niya dyan. Baka kung antukin, sasakay ko na nga lang siya dito. Pero bago nga yun mga mare, syempre pupusugin ko muna yung baby. Nilagyan ko na nga siya ng unan dyan para nga mapadeli ko na siya. Tignan niyo naman yung banggel mo, parang marites. Talagang tinitingnan niya kung anong ginagawa ko sa baby. Binigyan ko nga ng laruan ng baby dyan na dropper. Tignan yung banggel na iinggit. Gusto din niya. Binigyan ko nga din ng isang dropper yung baby banggel dyan. Tignan niyo naman nakikipaglaro talaga sa akin. Habang nga nagkipaglaro ako kay banggel, tignan niyo naman ang bilis na ubos na pala ng baby ko yung gatas niya. Talagang pinasimot ko sa kanya dyan mga mare dahil nga may vitamins yung gatas niya. Habang nga naglalaro pa yung baby ko dyan, naiinggit nga yung banggel. Paano ba naman kinuha namin yung dropper niya. Sawa na nga nakaupo yung baby ko kaya yan dinapa ko na muna dito sa una. Dahil nga tapos siyang magdeli dyan, pinagbe-birth po sana siya dyan kaya lang nangawit yata siyang nakaupo kaya yan dinapa ko na nga lang siya dito sa una. Pinagpapahinga ko nga lang siya ng konti dito tapos mamaya nga ipapaliguan na siya. Para nga masarap yung tulog niya, diretso na nga papaliguan ko na muna bago nga patulugin. Pagkatapos niya nga maligo dyan, pinatuyo lang namin yung buko niya tapos ayan sinakay ko na nga siya dito sa duyan. Dahil nga mainit yung panahon ngayon, yung turn yung sando, hindi ko pinaparsuot yung short, binibrip ko na nga lang siya. Pagkagising niya nga dyan, kinuha ko nga siya. Tapos ayan, sinuklay-suklay ko nga. Nagbe-burp ko nga siya dyan dahil pagkagising niya, pinadedi ko nga siya. Kaya ayan, pinatong ko nga siya dito sa paa ko. Binigyan ko na nga din siya ng teeter para nga meron siyang ngat-ngatin. Pero naamay siya, siya sa sarili niya. Tignan niya naman pakatignan niya. 2 hours nga bago ko nga siya ulit patulugin. Kaya ayan, nililibang-libang ko na muna. Nung nga nagsawa siyang nakataba, ayan, ginawa ko nga siya ng balloons para meron nga siyang malaro. Abay, gustong-gusto nga ng baby. Tignan niya naman, nag-e-enjoy siyang paputukin yung mga balloons. Pagagawa ko nga lang ng isa ng balloons niya mga mare, ayan, napasingaw na nga niya. Kaya dinagdagan ko na nga yung ginawa ko para nga hindi siya aksayado. Dahil dito nga lang kami sa loob ng kwarto, araw-araw nag-iisip nga ako anong ipaglilibang ko sa kanya. Dahil nga nagkakaisip na yung bata, minsan nagsasawa niya sa mga daily routine namin. Minsan nga yung mahanap na nga siya ng paglilibangan niya. Kaya pag meron akong ginawang bago, ayan nanibago tapos nag-i-enjoy nga. Wala ka talagang papahawak sa bata na to na hindi niya titikman. Napakahilig na nga niya magsubo-subo ngayon kaya lagi ko nga pinupunasan yung kamay niya. After 2 hours nga, aantukin na nga siya. Ilalagay ko na nga ulit dito sa bago ko nga paandaran yung duyan niya, kailangan nga ilaruin muna nga namin si Star dito sa taas ng duyan niya. Gustong-gusto nga niya naririnig yung kleng-kleng nitong Star niya. Tapos ayan, nag-e-enjoy nga, nasasabik nga pag naririnig niya. Nung nakatulog na nga siya dyan, nalingat siya ng konti para nga diretso yung tulog niya. Pinadedi ko na nga din siya dito sa duyan. Pagkatapos niya nga naubos yung 2 ounce dito, inuboy ko lang ng konti tapos nakatulog na siya ulit. Tapos mga alas 4 o 4:30 magigising na nga yan. O siya mga mare, yun